Samantala, duda ang padre de pamilya na iisa lang ang nasa likod ng krimen gaya po ng binabanggit niya sa ating panayam. Narito pong report. Humingi ng tawad si Carmelino Ibanez. Nangyayarap kanina sa press conference sa Camp Oliva sa Pampanga. Inamin ni Ibanez na siya ang pumatay sa mag-iina at biyanan ni Dexter Carlos sa San Jose del Monte, Bulacan itong Martes. Nagsisisi po ako sa ginawa ko po. Pero po, matawad po. Kasi po, lulong po ako sa droga. Mismong si PNP Regional Office 3 Director, Police Chief Superintendent Aaron Aquino, nakausap daw ang sospek. Pag-amin sa kanya ni Ibanez, nakikipag-inuman daw ang sospek kasama ang mga kaibigang sina Tony Arceo at isang alias Ingo nitong gabi ng Lunes. Umatak pa ng shabu ang magkakaibigan. So uminom muna siya, nag-score ng shabu, tapos uminom uli. Nang pauwi na si Ibanez, meron daw siyang narinig na tila bumulong sa kanya at inudyok ang pasukin ng bahay ng pamilya Carlos. On his way home, bigla na lang daw may bumulong sa kanya na pasukin niya yung bahay ng ng suspect, ng biktima. And then since nakalock yung front na door ng pintuan, doon siya sa likod, Unfortunately, ewan ko kung bakit hindi nakalock yung door sa likod. Pagpasok ng suspect sa bahay, nadatnan niyang mahimbing na natutulog ang 58 taong gulang na si Aurin Dizon. Dito na pinagsasaksak ni Ibanez ang ginang ng mahigit 30 beses. Nang mamatay, inahasa raw ng suspect ang biktima. Bigla naman daw bumaba mula sa ikalawang palapag ng bahay ang asawa ni Dexter Carlos na si Estrella Dizon. Hinabol ni Ibanez si Estrella hanggang maabutan at mapatay sa likurang bahagi ng bahay. Ginahasa rin daw si Estrella na nagtamo ng 45 saksak. Pagkatapos, nakarinig daw ng ingay sa ikalawang palapag ang suspect. Kaya't umakyat siya rito at pinagsasaksak ang 3 bata, kabilang ang 1 taong gulang na biktima. Nilinaw ng pulisya na hindi nila pinilit ang suspect na umamin sa krimen. Mismo ang ina at kapatid daw nito ang humikayat sa suspect na magsabi ng katotohanan. Natunto ng pulisya si Ibanez sa tulong ng isang saksi. Immediately after committing the crime, he went out of the house with blood-stained hands and shirt. Sakto may naglalakad pauwi. He saw the suspect with blood-stained hands. Pero kahit umamin na ang suspect sa krimen, hindi pa rin daw ito sapat para maibsan ang sakit na nararamdaman ng namatayang padre di pamilya. Hindi rin daw siya kumbinsidong isa lang ang nasa likod ng karumal-dumal na krimen. Paano raw magagawa ng iisang suspect lang na gumahasa ng 2 babae at pumatay ng 5 tao? Hindi ako maniwala, ma'am, na siya lang mag-isang may gawa eh. May nagsabi sa amin na concerned citizen na ayaw lang magpakilala nung gabi na nakaburol. 5 daw yung pumasok na dito sa bahay. Ayon kay Police Senior Superintendent Romeo Karamat na Provincial Director ng Bulacan Police, iniimbestigahan nila kung may kasabwat si Ibanez. Our crime laboratory people had recovered so many evidence aside from the murder weapon. Like the hairy strands, may mga buhok na recover doon sa crime scene. After examining this recovered evidence, malalaman natin kung may mga kasama siya. Paulit-ulit ko kasing tinatanong sa kanya kung sinong kasama mo during when the crime is being committed. Hindi niya maalala eh. Pero ang sabi niya, sir, mukhang ako lang. Nakaburo lang 10 ng mga biktima sa Northridge Royal Subdivision. Sa ngayon, wala pang petsa kung kailan ang libing. Hinihintay pa kasing makadalaw ang ilan nilang kaanak. Cesar Apolinario, GMA News.